Isa na namang concerned OFW na follower ni Kabong Concha ang nag-report dito at isiniwalat nga nito ang hindi katanggap-tanggap na gawain ng isa rin nating kababayang OFW kung saan ang kababayan nga nating ito ay nasasangkot sa isang pananamantala sa kahinaan ng ilang mga OFW kasambahay sa bansang Saudi Arabia. Ang gawain nga ng isang Pilipinang ito ay tinutulungan niya makatakas sa kanilang mga employer ang ilang kasambahay. Ito nga ay kapalit ng ilang pangako at kalaunan ay nasasadlak sila sa madilim na trabaho. At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Meron po sa aking nag-message na isang OFW. Hindi po siya napakilala, pero base po sa mga kinikwento niya, ay may laman. At kilalang kilala niya pati yung babaeng sinasabi niya sa akin. Ito po ang isang babae na huruf ata pero siya po nagpapatakas ng mga sambahay at ginagawang pokpok. Nakagigil po ang mga sinasabi sa akin. Yung mga kinikwento sa akin ngayon, hanggang ngayon kausap po siya. Ayaw po niyang pakilala. Pero yung pong binigay niya sa akin ay alam niya po lahat ng mga nangyari. Ultimo, yung pangalan at kasaan yung babae na may kasamang Yemeni. Ito, sabi po niya ito, okay, para binigay niya sa akin pati retrato. Kailang hindi po natin pwedeng i-post ito yung mukha nung babae na nagpapasawas ng mga kasambahay at ginagawang pukpok. Ngayon po, ito po sa Saudi Arabia po ito. Siya po ay may kasamang isang Yemeni. Meron silang sakyan na ginagamit, inabangan yung mga kasambahay na tumatakas para po kukunin po nila. And then, after that, gagawin po nilang pukpok. Diyos ko, kilala niya po itong babae. Nasa message po sa akin ngayon. Sinasabi niya yung mga ginagawa ng babae. Sabi niya na sobra na po dahil marami na pong yung pong nahuli. Noong nakaraan, na-report ko, meron pong Yarmouk na isang hotel na may nahuling mga babae. Isa po doon ang kakilala niya na kasama o kinuha noong babae sa bahay ng amo. Nakakagigil kayo. Alam ko po na yung babae nakapalo po sa akin. Isipin mo, ang sabi niya, tinanong ko siya, gaano nang katagal na ginagawa ito? 2-3 years. Imagine mo, 2-3 years. Ang sabi ko, it means marami siyang pinasak-pitakan sa sambahay. Ang sabi niya, kawawa kasi yung tinatrakas niya na mga kadama. Pag nahuli ng pulis, mag-ahal na naman sa iba. Bakit naman oo? Kung natatandaan nyo na mayroon pong ni-raid dyan sa Riyadh, ilan po sa mga kilala niya, yung mga kasama sa mga kinuha ng mga kasambahay para maging pupok, anong kasama po nahuli yun? Wala po yan work, hanap buhay po niya ang magbugaw ng babae. Gabi-gabi po sabi niya, kasama ang ibang lahi. Ang sabi niya sa akin, aware lang po Kabong kasi po nahuli na yung tinakas niya. Ngayon po nag-hire na naman sa ng bagong takas na mga kadama para gawing pokpok. Po good morning po Kabong. Please hide my identity. Yung mga nahuli na pulis, Pinay po bugaw noon. Sila po ang mga kadama po na mga ginagawa nilang hanap buhay ang pokpok at gabi-gabi po sa may esraha, may halak at ibang lahi po nakasama. Ay nako naman, oo. Ano ba naman kayo? Ate, kung ikaw man ang pinapalamaan ko nito, andito Facebook mo. Ayan Facebook mo, pinibigay sa akin. Ang mukha mo, pati ang pangalan mo kung taga saan ka. Hindi ko po ilalabas pero iparirinig ko sa iyo yung mga ginagawa niyong mga kalokohan. Nagpapatawas kayo ng mga kasambahay dyan sa Saudi at ginagawa niyong pokpok. Okay? Kung ito man, alam niyo, hindi po magsusulat ang babae sa akin.
Alam na alam po niya. At sabi niya, hindi niya na po kaya yung mga ginagawa. Diyos ko, kayo naman mga kababayan natin, pag meron po nagpapasasa sa inyo na mga kababayan natin, huwag po kayong basta-basta na maminiwala sa kanila. Baka maaaring ikapahamak niyo to ito. Pakiusap ko sa inyo, sa ating mga kasambahay na sa Saudi Arabia, pag meron po mga tao na kababayan nagpapatakas sa inyo, wag na wag po kayong sumama o wag na wag po kayong dumukit sa kanila. Maaring ipamahamak ito. Marami din palang mga biktima, mga kasambahay naging pokpok sa Saudi dahil sa ginawa ng babaeng ito. Marami po nagsusumbong sa akin. Hindi po Mercedes Batis, ang mga Pilipino hindi po magagawa ng ganito. Wala kayong ginawa kundi magbigay ng kapamahanan sa ating mga kababayan. Papatakasin sila kailang bahay, tapos gagawin nyo ng pokpok pala. Alang iya. Ate, Diskoday, ikaw ha, huwag po pong gawing kasangkalan ang mga kasambahay na pinapatakas mo sa kanilang mga amo, sa kanilang mga trabaho, para po gawin silang mga pokpok. Huwag naman po ganoon. Ayan o. Ayan. Pinapakita ko sa inyo yung mensato. Pero hindi ko pwedeng sabihin kung sino ito. Walang iya kayo. Kaya tayo mga Pilipino, ng mga kababae, na pagkakamalan sa muta dahil sa mga ginagawa ng iba ating kababayan. Gusto ba ninyo na ganun ang tingin niya sa mga babae? Mga kababayan natin, ginagawa niyong pokpok. At kayo naman mga babayan natin, alam ko po na mahirap ang buhay. Gusto niyo mo umasenso. Pero wag po sa ganoon. Wag po ano niyo yung sarili niyo sa mga ganong kalokohan. Kaya po, ang mga tingin sa ating mga Pilipino, ganyan. Dahil sa ibang mga kababaihan, hindi naman lahat, ibang kababaihan na gumagawa ng kalokohan. Gusto niyo pa na ang mga Pilipino tawagin nila sharmuta na ginagawa ninyo? Ganyan po ba ang tingin ang gusto niyo mangyari sa mga Pilipino? Dahil sa mga kalokohan ninyo. Yung pong hinuli no araan linggo, nagsabi ko na mga mahinuli na mga babae. Ito po, ang nagkwento ngayon ng ibang tao ito. So, sa una nagkwento sa akin. Marami na nagkwento sa akin na iba-ibang tao tungkol sa mga ganitong kalokohan ng iba nating kababayan. Pag nahuli kayo, sino ang problema? Ang gobyerno, ang pamilya niyo. Tapos pag hindi kinakulungan, gagalit kayo sa gobyerno. Gagalit kayo sa mga advocates. Sobra kayo. Simula po ngayon, lagi ko po i-mention ito, para po marating sa babae ito. Yung ginagawa mo, ate, maghinay-hinay ka. Bisaya ka pa rin nandin. Yung ginagawa mong kalokohan, nagpapatakas ka ng mga babae. At pagkatapos nun, ang gagawin mo, pokpok, hindi ka pa nahiya nun? At yung mga babae naman, kayo naman, ang ganda nga ng trabaho nyo. Kung may problema kayo sa trabaho, hindi po paraan ng pagtakas. Hindi yung ganyan kayo gumawa ng kalokohan. Hindi po, magsisinungaling ito. Ang text na to, napakarami po na kinumpong sa akin ngayon. At binigay sa akin litrato nung babae, nung sinasabing bugaw. Bugaw ng putang ina. Hindi po tayo pwedeng maglabas ng litrato ng babae dahil yan ay sinabi sa akin isa. Siyempre, bilang respeto rin po. Okay? Siyempre, kailangan natin malaman kung gaano ko totoo ang sumbong nito. Pero sa sumbong pa to, doon sa mga binanggit niya, ay ganyan po ang kinikwento ng ibang tao na nagsumbong sa akin. Bilang mga Pilipino, andito po kami para tulungan kayo sa abot ng aming mga kayan. Mabigay ko kayo ng tamang gabay kung paano gagawin ninyo. Kaya kasama rin po ito mga kalokohan na yung magbabae. Kawawa po ang mga kababaihan. Yun lang po ang akin pong pakiusap sa inyo. Kung ikaw man ate, kung ikaw man itong babae na binabanggit ko na napapatakas ng mga kasambahay sa kanilang employer. At pagkatapos doon, ay gagawin mo silang pukpok. Kanino mo ay ibang lahi siya na pinapain para makapera sila. Abay, haram. Hindi po tama yung ganoon. Kung kayo man
ay nakaranas ng ganito, niyayaya kayo ng mga ibang Pilipina dyan sa Saudi na tumakas, huwag niyo pong gagawin yun. Pakiusap sa iba pang mga Pilipina na gumagawa ng mga ganoon na nagpapatakas ng mga kasabahay para gumawa ng hindi maganda. Huwag naman po ganun. Haram. Yun lang po ang aking sasabihin, mga kababayan ko. Katulad nga ng paalala ni Kabong Concha na huwag tayong basta-basta masisilaw sa mga material na pangako. Lagi nating iisipin kung ano ang masamang pwedeng mangyari sa atin kung sakaling papasukin natin ang ganitong klaseng trabaho. At lagi nga nating tatandaan na nasa huli lagi ang pagsisisi. At kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel at nagustuhan nyo ang video na to, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahita rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.